Napahuli ng buhay si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's video, Digong, hindi raw magpapahuli ng buhay. Ayon kay Harry Roque. And guys, yan ang mainit na pinag-uusapan dahil nag-vlog na naman itong si Harry Roque. So kung matatandaan nyo guys, di ba? Sa kanyang vlog, sinabi niya tumawag si Tatay Digong na sabi niya anytime daw, aarestuin na siya. Di ba? Madaling araw yun, hindi ako makatulog, sabi ni Harry Roque, di ba? Pero kalaunan, di ba, kumalat na nga yun guys. At ito namang si Panelo, kinontra ang sinabi ni Harry Roque. Hindi tumawag si Tatay Digong, sabi niya. So, dinideny niya, di ba? Pero, rumes back ulit. Itong si Harry Roque, sabi niya, hindi, naninindigan ako sa sinabi ko na tumawag si Pangulong Duterte. Kaya nga, yung mga supporter nila, nalilito na talaga. Hindi mo malaman tuloy kung sino ang nagsisinungaling kay Harry Roque, kay Panelo, o pwedeng si Digong din, di ba? So, ganun pa man ang sabi ni Harry Roque, tumawag daw siya. Di ba? Kay Digong. At meron na lang siya pinasasabi na hindi raw siya pahuhuli ng buhay. Guys, kung sakaling lumabas ang warrant of arrest galing sa ICC. So, anong pumapasok sa isip nyo guys pag sinabing hindi pahuhuli ng buhay? Kasi ako unang narinig ko yan parang sa pelikula, di ba? Karamihan dyan, mga kontrabida guys, di ba? Yung hahabulin sila ng pulis, pasusukuin, pero hindi. Anong gagawin? Makipagbakbakan, lalaban sa mga pulis hanggang sa kanyang huling buhay kung hindi siya susuko. So ito ba kaya ibig sabihin ni Digong guys, di ba? Kung pag sinabi mong hindi pa huli ng buhay, manlalaban ba siya? Yun ang tanong ko. Manlalaban ba siya? Dahil hindi siya pa huli ng buhay eh. Di ba? Malinaw naman ang sinabi ni Harry Roque, hindi pa huli ng buhay. So parang ano ba to? Magagaya sa tokang na ginawa nila sa ating bansa, di ba? Na sa lahat ng namatay, ano ang dahilan nila? Di ba? Ayon sa PNP, 6,000 daw yon, nanlaban lahat daw yun, di ba? Ayon naman sa mga human rights advocacy o mga grupo, ang sabi nila, 30,000 at isa rin ang dahilan, nanlaban. Di ba? So, yun ang gagawin, di ba? Manlalaban daw. At sinabi naman ni Roque na meron siya ng contingency plan o plan B pagka inaresto itong si Digong. Kaya nga, di ba, si Trillanes, di ba, Senator Trillanes, nananawagan, di ba, guys? Nananawagan na yung kanyang mga baril, nasa 300 plus yata, yung tanggalin ng lisensya baka nga magamit. So, hindi pa natin alam, guys, kung ano ang mangyayari in the near future, pag talagang lumabas, dun magkakaalaman yung warrant of arrest. Pero nakikita talaga natin na aligagana, natataranta na ang kampo ng Duterte. Di ba? So, yan ang abangan natin sa kanila. Kaya nga, itong si Trillanes ay nananawagan. Diba? Sabi niya, relax lang kayo. Chill lang kayo. Dinarito kayo, panoorin natin ang micro video. Pasok sa International Criminal Court o ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang post sa social media na X, sinabi ng dating mambabatas na wala pa siyang alam hinggil sa paglalabas ng ICC warrant. Nagpasa rin din ito sa kampo ni dating Pangulong Duterte at sinabing mag-chill lamang at huwag masyadong praning. Ayon pa kay Trillanes, darating din umano ang arrest warrant sa panahon na hindi ito inaasahan. Nauna nang inihayag ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na may impormasyon siyang ilalabas na ang arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na maaaring galing sa ICC o sa local court.
So yun guys, napanood nyo, di ba? Ang sabi ni Trillanes, chill lang. Wala pa yung warrant of arrest. Pero kasi itong si Harry Roque, naniniwala talaga kay Trillanes. Dahil nga, unang-una, siya talaga yung unang nag-file dyan, 2017, na may alam. Kaya nga sa mga ibang interview niya guys, napapanood natin, even yung proseso ng ICC, alam niya eh. Itong si Senador Trillanes. Kaya nga talagang aligagana sila. Hindi na nila pinagwawalang bahala. Bagamat sinasabi ni Harry Roque na hindi daw natatakot si Digong sa paglabas ng ICC. Kasi nga, di ba guys, hindi pa talaga nila alam kung anong mangyayari kapag lumabas na yan. Kung ano talaga yung magiging aksyon ng gobyerno. Di ba? Bagamat sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi raw makiki-operate. Even yung PNP, nagsabi na rin, di ba? Pag lumabas ang warrant of arrest, hindi raw isi-serve. Kaya talagang sabi ni Roque, hindi pa uli ng buhay. Ito si Digong. So natin guys, panoorin natin talaga yung mismong balita regarding yan sa kanyang sinabi. At meron din sinabi dito si dating Chief Rodrigo Justice Duterte sa Antonio International Criminal Court o ICC. Kasunod niya na napabalitang may warrant of arrest na siya para naman sa isang dating maestrado ng Korte Suprema kung inosente si Duterte, humarap siya sa ICC. Nasa frontline na balita yan, si Elaine Fulgencio. Kahit hindi na tayo miyembro ng International Criminal Court o ICC, obligado pa rin ang gobyerno ng Pilipinas na makipagtulungan tungkol sa investigasyon sa drug war sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon yan kay dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. We are no longer a member state, but I think the decision of the Supreme Court said that since the offense of which former President Duterte is charged happened while we were members of ICC, we are obliged to cooperate up to now. At kasama raw sa ating obligasyon ang pagpapatupad ng warrant of arrest. Tulad na lang na nababalitang arrest warrant kay Duterte na isinawalat ng kanyang dating tagapagsalita na si Atty. Harry Roque. Dahil walang law enforcement or ICC, nakasalalay sa ating pamahalaan ang posibleng pag-aresto sa dating Pangulo. Pero ayon sa Philippine National Police, wala silang natatanggap na impormasyon na ipinaaresto si Duterte. Hindi po natin alam, sir, kung saan po sino po yung source nila, Atty. Roque, at yung ating dating presidente. But on the part of the PNP po, wala pa po tayong na-receive na any information. Ayon naman kay Assistant Counsel to the ICC, Atty. Cristina Contina, sa preliminary investigation pa lang ang ICC. Kung makakita ng basihan, dito pa lang daw maglalabas ng arrest warrant para makuha ang panig na idinadawit sa reklamo. Kung sakali sa stage na ito magkaroon ng warrant of arrest, ang warrant na ito ay para mag-cooperate siya or makapatulong siya sa investigation. So it is more like a summons o patawad na, sige nga, Una nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya hahayaang makapasok sa bansa ang ICC. Ayon kay Senator Bongo, na kaibigan at dating AD Duterte, yan ang pinanghahawakan ng dating Pangulo kaya hindi raw siya nag-aalala. Ayon naman kay Roque, wala raw balak makipagtulungan sa ICC ang dating Pangulo. Hindi rin daw ito magpapahuli ng buhay. Kagabi, ang sabi niya sa emergency statement, pero in-inform ako na ako na lang daw magsalita. Dahil nang parating sa taong bayan, quote, no? Harapin ko sila pero hindi nila ako makukuha ang buhay. I am 80 years old, okay na ako. Hindi ko siya natinag, hindi ko siya natatakot, pero lang sinasabi niya, hindi ka makapagusga sa mga dayuhan. Pero para kay dating Associate Justice Carpio, dapat humarap sa ICC si Duterte. If you are innocent, you really believe you are innocent, the best thing to do is to go there and present your side. Para naman sa isang human rights group, matagal na dapat inaresto si Duterte. Dati siyang Pangulo, he should know better. Diba? Tungkol po sa pagigitahan ng isang international community doon po sa period covered before po nag-withdraw ang ratification ng Pilipinas ay enforced po yun. At dapat po ginagalang natin. Taong 2016 ang ilusad ng Administrasyong Duterte ang kampanya kontra droga kung saan higit 6,000 ang namatay. Nagbabalita mula sa frontline. Elaine
So yun guys, napanood nyo, di ba? Napakalinaw, di ba? Anong sabi ni Harry Roque? So tumawag sa akin, sabi niya si Pangulong Duterte, naglabas siya, sabi niya, maglalabas siya ng statement pero sa kanya rin daw pinadaan na hindi siya makikipag-operate sa ICC. Harapin niya pero hindi siya pauli ng buhay dahil nga 80 taon na raw siya, di ba? 80 years na siya. At talagang wala siyang planong makipag-cooperate sa ICC. So, pero mas malinaw yung sinabi ni Antonio Carpio, guys, di ba? Napanood nyo naman, na dating Chief Justice ng ating bansa, na totoo, sabi niya, na wala nang jurisdiction. Napakalinaw naman, guys, eh. Wala nang jurisdiction ang ICC sa ngayon. At mula nang umalis tayo o nag-withdraw na ng membership yung Pilipino, di ba? Yung ating bansa, nung withdraw ni Digong nga. Pero malinaw ang desisyon ng Korte Suprema na kailangan may obligasyon pa yung Pilipinas. Dahil nung nangyari yung offense o yung war on drugs, member pa tayo guys ng ICC. Kaya dito daming nakakatalo, di ba? Hanggang ngayon. Di ba? Yung mga Duterte supporters sabi, hindi, wala nang jurisdiction, di na tayo member. Yun ang pinipilit nila. Kanino ba tayo maniniwala? Sa mga nagsasabi lang ng ganun, o dito sa Chief Justice na former na alam niya kung ano yung batas, di ba? At sabi rin ni si Christine Conte na isa rin sa accredited lawyer ng ICC, sa ngayon preliminary investigation pa lang. Pero yun na nga, pag may nakitaan daw na probable cause, talagang ilalabas yung pag-aresto. Kaya nga itong si Roque guys, walang tiwala kay Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Na porket sinasabi niya na hindi na makikipagpalit ng ating bansa, pero sabi niya hangga't hindi niya makita yung black and white, di ba? Sabi niya sa mga ibang niya, hindi siya naniniwala kasi nga nagbago ang pananaw ni BBM, sa salita lang yan. Kaya ngayon guys, ang bola ngayon kay BBM na. So magkaalaman, magkasubukan kapag nilabas na talaga ng ICC ang warrant of arrest, 'di ba? So pag nilabas niyan at sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, go, sige, i-serve niyo na yan. Kasi ang PNP ngayon, maliwanag din ang sinasabi. Hindi nila i-serve ang warrant of arrest. Pero pag inutos ni BBM, siyempre, wala yung magagawa. Aarestuin sila. 'Di ba? Kaya nga, yan ang siguro natataranta talaga yung kampo ni Digong, lalo na itong si Harry Roque, dahil hindi na nakakatulog, di ba? Dahil nga sa baka ganun ang mangyari. Kasi nakita na nila yung kilos ni BBM eh. Imbis na wala na talagang usapang ICC dahil ayaw niyang papasukin, pero talagang sumingaw. At mismo si Harry Roque din nagsabi, di ba, narito na ang ICC, labas-pasok na yung mga puti, sabi niya nun. So, yun guys. So, abangan natin guys, ano kaya talagang mangyayari? Dahil doon sa sinabi ni Digong na hindi raw siya papahuli ng buhay. Ano to? Mauulit ba yung tukang sa kanya, di ba? Kasi kaya nga sa bibigyan ng warrant of arrest, just in case makitaan siya ng probable cause, para bigyan siya ng due process, di ba? At kaya nga sabi nga ni Antonio Carpio, di ba? Kung naniniwala siya na hinunsente siya sa kanyang war on drugs, dapat niyang harapin para depensahan ng sarili niya. Tama naman, di ba? Kahit nga hindi yan International Criminal Court eh. Kahit local courts lang yun, di ba? Kailangan pa rin niyang managot kung magkakaroon man ng warrant of arrest. Kaya abangan natin guys, talagang mainit to guys, mainit to at magkakasubukan. Lalo na si Digong, di ba? Alam naman natin na ininsulto siya, tinawag na drug addict, tinawag na bangag ni Digong. So, hindi natin alam. So, tayo mga taong bayan, naghihintay lang tayo. Nagmamasid lang tayo kung anong posibleng mangyari. Pero sana, di ba, sa gitna ng kagulan nito, sana wag kalimutan yung napaka-importanting bagay, di ba? Yung problema ng ating bansa. Unang-una, yung taas ng presyo ng bilihin, di ba? Ng bigas, ng gas, di ba guys? Pataas ng gasolina ngayon. At yung ano-ano pa mga problema natin sa bayan. Kasi wala tayong pakinabang sa away ng Duterte at ng Marcos guys. Kundi, ang pakinabang natin,
yung sitwasyon natin ngayon na sana mapabuti ang kalagayan natin, lalong-lalo na sa mga kababayan nating mahirap. So kayo guys, ano sa tingin nyo? Malaya po kayo mag-comment. Hindi pa uli ng buhay si Digong? Manlalaban kaya o hindi? Ano kaya ang plano talaga nito? So abangan natin guys, talagang mainit to. So ganito lamang po, abangan nyo ang susunod kong vlog. Thank you very much.